Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa isang bagong araw na punong-puno ng pag-asa. We thank you, O God, for your goodness and faithfulness in our lives. We praise and adore you, Lord Jesus, for the steadfastness of your love. Holy Spirit, guide us as we meditate your word. Convict us with your truth. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Sa panahon po ngayon na puro nakakatakot ang balita, karumal-dumal ang mga pangyayari sa paligid at napakatatapang ng mga tao. At pangit na balita ang kabi-kabilang nakikita natin sa lahat ng panig ng mundo. Tayo po ay dapat mapaalalahanan na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa panahon na ang ating paligid ay puro kagulumihanan. We must fix our eyes on Jesus. We must fix our eyes on God, the author and finisher of our faith. Let us have an understanding that our God is good and He is good all the time. We must know and be reminded of the attributes of God despite po ng napakapangit na paligid na ating nararanasan sa ngayon. And one of the attributes of God is that He is our giver. Attributes po is defined as a quality or feature regarded as a characteristic or inherent part of someone or something. So sa madaling salita, sa Tagalog po, ito ay ang katangian. No, ano po ba ang isang napakainam at napakagandang katangian ng Panginoon na dapat nating malaman at maunawaan ngayong araw na ito? Ang isa po sa mga attributes ng Panginoon is He is our giver. Now, number one po, He is the giver of provision. He is our Jehovah Jireh, our provider. Sabi po sa Genesis 1:1, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. No, ang sanlibutan po natin noong araw ay wala pang kahugis-hugis o wala pang anumang nasa ibabaw nito. At bago pa man likhain ng Diyos ang tao in the creation, He had provided for everything before He created man and woman. He provided day and night, the air that we breathe, the land and the waters, the plants, the fruits, and the animals for food and clothing. Kaya nga bakit tayo mag-aalala sa panahon natin ngayon? Our God is the same God yesterday, today, and forever. If He can do it then, He still can do it now. Hallelujah. Sabi nga po sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And my God shall richly supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Number 2, our God is the giver of life. No, He is our Jehovah Elohim, God our Creator. In Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. No, kaya nga mga magulang, mga kapatid, ang ating buhay ay hiram lamang natin sa Diyos. Ingatan at pahalagahan ang buhay na hiram. Maglingkod at huwag makalimot na magpasalamat sa Kanya. Sabi po ni Job in 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Amen. Number 3, our God is the giver of rest. He is our Jehovah Mishai,
God is our refuge and strength, our very present help in times of need. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa panahon po ng kapaguran, problema at alalahanin, pangako ng Diyos sa 1 Corinthians 10:13, sa panahon ng pagsubok, bibigyan ka niya ng lakas upang magtagumpay. We just have to rest and regain our strength in the arms of the Almighty. Sa bawat pagod ay may tiyak na pahingang katapat mula sa Panginoon. Number 4, He is our God, the giver of peace. He is our Jehovah Shalom, the Lord our peace. And John 14:27, sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. No, in Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. We will never be afraid because we have the peace of God which transcends all human understanding. Because it is the peace of God that will guard our hearts to be in perfect peace, knowing that He is in control of everything. Kapayapaang hindi nauunawaan ng tao. Kapayapaang ang mga nakipag-isa lamang kay Kristo ang nakakaunawa. Kaya yung iba, ang tawag sa atin ay mga buang again. No? Sapagkat hindi na nauunawaan ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa panahon ng problema, tayo ay may ngiti sa ating pang mga labi. Tayo ay patuloy pang umaawit at nagsupuri sa ating Panginoon despite ng ating mga problema at suliranin. Number 5, our God is the giver of eternal life. No, He is our Jehovah El Olam, God eternal and everlasting God. Now, sabi po sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Panginoon na ang kanyang nilikha ay magsisi at magbalik loob sa kanya. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung kaya ang Diyos ay kayang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin? What then is hindering us now to follow the will of God? Kung binigo ka ng Panginoon sa iyong mga panalangin, that is His protection. Kung merong mga plano ka sa buhay na hindi natutuloy, that is His redirection. Jeremiah 32:27 says, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Prophet Jeremiah says, is there anything too hard for the Lord to give? Walang mahirap sa Panginoon, wala pong imposible sa ating Diyos. Hallelujah! What else can we give God that He may be pleased with our offering? What else can we give God when He is God, the one who gives? Let us pray. Lord, maraming salamat po for being our giver, O God, the giver of our provision, the giver of our life, the giver of our rest, peace, and eternal life. Having said that, Lord, what else can we offer to you? Sa dami ng habag at biyaya, pagpapala at awa mo, Panginoon, para sa aming mga buhay, hindi namin malalamangan ang iyong pagbibigay. Hindi namin kailanman magiging sapat ang sukli namin, O God. Hindi kailanman magiging sapat ang lahat ng aming mga pasasalamat. Panginoon, nawa ay tanggapin mo ang aming mga buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyo. Patuloy mo po kami samahan at ingatan dito sa mundong ibabaw habang kami ay nabubuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Tandaan mga kapatid, ikaw at ako ay mahalaga sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. God bless everyone. Have a great day.